Kabayo lang ang aming sinakyan ni Andrew papunta sa tinutukoy niyang bukid. Ibang direksyon itong tinatahak namin kaya naman bago din sa paningin ko ang nakikita ko, ay hindi ko mapigilan ang mag-enjoy. Nandito ako sa unahan ng kabayo at nasa likod ko si Andrew habang nakayapos siya sa akin. Ramdam ko talaga ang security sa bisig niya. Mabagal lang ang pagpapatakbo ng kabayo at kapag may nadadaanan kaming naglalalakad na mga tauhan niya tumitigil siya at binabati niya. Parang iimagine ko tuloy na mabait na boss naman pala itong asawa ko eh. Andrew, gaano ba kalawak ang lupain niyo? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Nakatuon ang buo kong atensyon sa isang malawak na palayan. Mukhang doon ang punta namin sa iumpukan ng mga tao. May malaking machine silang gamit sa pag-ani ng palay. Tama nga ang naisip ko dahil pagdating namin sa lugar ng umpukan ng tao, ay lumapit kaagad kay Andrew. Binati niya si Andrew kaya naman nauna nang bumaba si Andrew sa akin ng kabayo bago niya ako inalalayan pababa na din. Nang mapansin pa ng ibang tauhan niya ang pagdating namin, sabay-sabay na silang nagbatian. Magandang araw po Senyorito Andrew at sa inyo din Senyorita, halos magkapanabay nilang bati. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. At least, binati din nila ako kahit baguhan lang ako sa lugar na ito. Siya si Butter, ang misis ko, nakangiting pakilala ni Andrew sa akin sa mga kaharap namin kasabay ng pag-akbay niya sa akin. Lalo tuloy akong nakaramdam ng tuwa. Ipinakilala niya ako sa mga tauhan niya dito sa hacienda bilang asawa niya, kaya confirm na sobrang mahalaga din ako sa kanya. Sabagay, sinabi niya na nga sa akin na mahal niya ako, diba? Hindi siya. Mababaliw sa katawan ko kung hindi niya ako mahal. Naku, ang ganda naman po ng asawa niyo, Senyorito, narinig kong papuri ng isang medyo may edad ng babae. Of course, pipili ba naman ako ng pangit? Kung anong paggalang at respeto ang ibinigay niyo sa bawat miyembro ng Buenaventura clan, sana ganoon din kung itrato niyo ang Senyorita Butter niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Maautoridad na bigkas ni Andrew sa mga tauhan niya. Kaagad naman silang sumang-ayon. Sa totoo lang sobrang tuwang-tuwa ako ngayon. Imagine, talagang isa na din pala akong miyembro ng Buenaventura. Senyorita na ang tawag nila sa akin. Feeling ko tuloy bumalik ako sa makalumang panahon. Sa Manila kasi, ma'am ang tawag sa akin ng mga kasambahay namin. Dito sa Hacienda Buenaventura, Senyorita na. Nakakatuwa. May mga bagay pang tinatanong si Andrew sa mga tauhan niya bago namin sila iniwan. Muli kaming sumakay ng kabayo at naglibot-libot pa. Nakarating kami sa taniman ng kape. Katulad sa palayan, abala na mga tauhan ang aming nadatnan. Araw ng harvest ng kapehan kaya naman kaagad na hinarap si Andrew ng isang lalaki na parang tumatayong leader ng grupo. Unlike sa palayan, may nakita akong mga kababaihan na abala sa pagtatrabaho. Senyorita Butter. Nandito ka, abala ako sa kakamasid sa paligid ng isang boses ang narinig ko. Si Nicole, abat ano ang ginagawa ng babaeng ito dito sa hacienda? Akala ko ba mangingisda siya? Ay! Nicole! Ikaw pala iyan, bigkas ko at pasimple pa akong humawak sa braso ni Andrew. Napansin naman ni Andrew ang presensya ni Nicole, kasabay ng biglang pagseryoso ng mukha niya. Anong ginagawa mo dito sa hacienda, Nicole? Seryosong tanong ni Andrew dito. Tumulong sa pagpipitas ng bunga ng mga kape. Sayang din ang kikitain namin dito lalo na at napakatumal ng benta sa palengke, kaagad na sagot ni Nicole kay Andrew. Saglit lang siyang tumigin kay Andrew bago nito muling itinoon ang kanyang paningin sa akin. Diba? Tama ako. Crush talaga ako ng lesbian na ito eh. Kakaiba kasi talaga akong tumitig at humagod ng tingin sa akin. Outfit check. Nakamaong shorts ako, nakita ang legs at maluwang na t-shirt lang ang suot ko ngayon. Nakasuot din ako ng rubber shoes. Mali yata ang kasuotan ko. Dapat pala nagpajama ako para hindi malantad kahit kanino ang magaganda kong legs. Nicole, akala ko ba nag-aaral ka? Hindi ka pumasok, sagot ko naman. Wala lang, para lang may mapag-usapan para hindi awkward. Sabado ngayon. Wala akong pasok kapag mga ganitong araw, Senyorita. Naku, kung alam ko lang na magkikita tayo sa kapehan na ito, sana dinalhan kita ng suman. Nagluto kagabi si nanay ng kakanin na iyon at ang sarap, nakangiting sagot niya sa akin. Kung tutuusin, mabait naman sana itong si Nicole. Kaya lang simula noong nalaman kong lesbian siya, parang nag-iba din ang tingin ko sa kanya.
Sa kakakaiba siya kung tumitig talaga eh. Parang may gustong ipahiwatig. Right. Suman. Mag-uutos na lang ako sa mga tagaluto sa mansion na lutuan si Butter para matikman niya iyon. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na iyan, seryosong sabat naman ni Andrew. Hinawakan niya ako sa kamay at seryosong tinitigan si Nicole. Break time na ba? Malamig na tanong niya dito. Napansin ko pa ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Nicole bago umiling. Naku, pasensya na Andrew. Nakalimutan ko. Oops, wag mo itong ikalta sa sahod ko ha. Na-excite lang talaga ako nang makita ko si Senyorita, na-excite ako nang makita ko kayong dalawa ni Senyorita dito sa kapehan, tarantang sagot ni Nicole at muli siyang bumalik sa pwesto niya kanina. Shit, mukhang malakas ang tama sa iyo ng lesbian na iyan narinig kong sambit ni Andrew. Hindi ko tuloy mapigilan ang matawa. Hey, Mr. Andrew Buenaventura, don't tell me na nagsiselos ka, pabiro kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang napasimangot. Lalaki or babae, basta magpakita ng pagkagusto sa iyo, hindi talaga maiwasan na hindi ako magselos. Pambihira, sa dami ng pwedeng magkagusto sa iyo, si Nicole pa talaga. Huwag na huwag kang lalapit-lapit sa taong iyan ha, naiinis na sagot ni Andrew sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumingkayad ako para bigyan siya ng malutong na halik sa pisngi. Sobrang kinilig tuloy ako sa sinabing iyon sa akin ni Andrew. Imagine, marunong na siyang magselos. Mapa, babae or lalaki daw pagsiselosan niya daw talaga once na magpakita ng interes sa akin. O diba ang swerte ko? Hindi ko akalain na kay Andrew lang pala ako mahuhulog ng ganito eh. Ipinagpatuloy namin ang pag-ikot sa buong hasyenda. Sobrang nag-enjoy ako lalo na at tuwing may nakakasalamuha kaming mga tauhan dito sa hasyenda, ipinapakilala niya talaga ako bilang asawa niya. Iyan iyong maliit na community ng mga tauhan dito sa Hacienda Montenegro. Libre ang pagtira nila sa lupaing ito kapalit ng pagtatrabaho nila at alagaan ang buong hasyenda. Of course, sumasahod din sila at ang ilan sa mga anak ng mga magsasaka ay may libreng scholarship na natatanggap mula sa amin basta ma-maintain lang nila ang kanilang mga grades. Paliwanag sa akin ni Andrew habang nakatanaw kami sa isang maliit ng komunidad. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga palang ang daming nakikinabang sa lupain na ito. Pag-aari nila Andrew ang Hacienda Montenegro pero ang dami din palang umaasa sa kanila. Marami silang natutulungan. Nakakatuwa naman. Gusto mo bang ikutin natin ang buong community? Nakangiting tanong sa akin ni Andrew. Kaagad naman akong tumango. Kaagad na pinatakbo ni Andrew ang kabayong sinasakyan namin patungo sa isang maliit na community at isang matandang babae ang kaagad na sumalubong sa amin nang mapansin ang aming pagdating. Senyorito Andrew. Nako, nandito po pala kayo, nakangiting kaagad na bigkas ng matandang babae. Kaagad namang bumaba si Andrew ng kabayo at inalalayan niya din akong makababa. Nagmano siya sa babaeng sumalubong sa amin kaya nakigaya na din ako. Magandang araw po Yaya Lourdes. Si Butter nga po pala, asawa ko. Nakangiting pakilala ni Andrew sa akin sa matandang babae na nagngangalang Yaya Lourdes. Sweetheart siya ang yaya ko simula noong baby pa ako. Nag-retired siya last year lang at dito na din siya sa community nakatira ngayon kasama ng apo niya, nakangiting pakilala sa akin ni Andrew. Kaagad naman akong nagpakawala ng matamis ng ngiti kay Yaya Lourdes. Ikinagagalak ko po kayong makilala Yaya Lourdes. Kung ganoon po, kayo po pala talaga ang nakakaalam sa tunay na ugali nitong asawa ko, nakangiti kong bigkas. Masayang humiti naman si Yaya Lourdes sa akin. Aba opo senyorital, alam na alam ko po kung anong klaseng ugali meron itong alaga ko. Natutuwa ako at nag-asawa na din pala si Senyorito Andrew at sobrang ganda pa, nakangiting bigkas ni Yaya Lourdes. Siyempre naman Yaya. Hindi ako pipili ng pangit no. Saka mabait si Butter kaya mahal na mahal ko iyan. Nakangiting bigkas ni Andrew, kaya muli na naman akong kinilig. Nasa ganoon kaming pag-uusap ng may isang babae ang biglang lumabas mula sa loob ng kubo. Kung hindi ako nagkakamali, halos kasing edad ko lang din ito at kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Andrew. Senyorito Andrew, nandito ka. Buong tamis na bigkas nito at mabilis na naglakad palapit sa amin. Nagniningning ang mga matang nakatigtig kay Andrew na nagbigay sa akin ng pangit na impressions. Lena, abat dalagang dalaga ka na. Kumusta kayo dito?
Inaalagaan mo ba si Yaya Lourdes? Nakangiting sagot naman ni Andrew. So Lena pala ang pangalan at kilala din siya ni Andrew. Opo naman senyorito. Nako, mabuti naman at dumalaw kayo dito senyorito. Alam niyo po ba na sobra ka naming na, miss ni Lola, nakangiting sagot ni Lena, sabay hawak sa braso ni Andrew. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Lintik na babaeng ito. Bakit feeling ko harap-harapan niyang inaakit ang asawa ko? At itong Andrew naman parang wala lang sa kanya na hinawakan siya sa braso ng pasimpleng kumakaringking na babaeng ito. Ni parang hindi man lang napansin ng babaeng ito ang presensya ko. Oh Lena, ikaw talagang bata ka. Umayos ka nga. Huwag kang ganyan. Kasama ni Senyorito Andrew si Senyorita Butter at baka kung ano ang isipin niya sa iyo, narinig kong saway ni Lola Lourdes kay Lena. So, ito pala ang tinutukoy ni Andrew kanina na apo niya. Asawa? Nag-asawa ka na Senyorito, nakalabing tanong ni Lena. Kita sa mga mata nito ang pagkagulat. Kaagad namang napataas ang kilay ko dahil sa nakikita kong reaksyon mula sa kanya. Yes, I am the legal wife. Belesay, hindi ko na napigilan pang sabat sabay titig sa kamay niyang nakahawak pa rin sa braso ni Andrew. Napansin naman yata ni Andrew ang biglang pagbabago ng mood ko, kaya naman pasimple niya nang tinangal ang kamay ni Lena na nakahawak sa kanya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Pake ko ba? Wala akong pakialam kung masabihan akong mataray. Nagpapakatotoo lang naman ako no. Ano iyon, hindi pa rin ba ako kikibo kahit naharap-harapan na alam kong inaakit ng kung sinong kutong lupa ang asawa ko? Abat wala akong balak na magpaka, martyr no. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Naku, pasensya na po senyorita. Lena. Pasok sa loob ng bahay. Huwag na huwag kang lumabas hangat hindi ko sinasabi ha. Ikaw talagang bata ka. Nakakahiya iyang inaasal mo sa harap nila senyorito, kaagad namang sabat ni Yaya Lourdes. Samantalang naramdaman ko naman ang paghapit ni Andrew sa aking baiwang gamit ang kanyang braso. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya kasabay ng pag-irap ko. Kasalanan niya din naman. Pumayag siyang hawak-hawakan ng Lena na ito. Ang Lena na wala yatang balak na makinig sa sinabi ng kanyang lola, dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin siya sa harapan namin at nasa kay Andrew pa rin nakatutok ang mga mata. Sige po Yaya. Dumaan lang po kami ng asawa kong si Butter. Aalis na po kami, narinig kong paalam ni Andrew sa dati niyang yaya. Kaagad naman akong nabunutan ng tinik. Sa totoo lang, gusto ko na din talagang umalis. Naalibadbaran akong nakikita na may kutong lupa na nagpapakyut sa asawa ko. Hindi ko na hinintay pang makasagot ang yaya ni Andrew at nagpatiuna na akong naglakad pabalik ng kabayo. Kaagad ko namang naramdaman ang pagsunod ni Andrew sa akin at namalayan ko na lang ang paghawak niya sa braso ko. Hey, what happened? Bakit biglang nagbago ang mood mo? Galit ka ba? Kaagad niyang tanong. Hindi ko siya pinansin bagkos lalo akong napasimangot. Don't tell me na nagsiselos ka kay Lena, narinig kong tanong niya sa akin gamit ang nanunudyo niyang boses. Natigilan naman ako. Nagsiselos nga ba ako? Parang ganoon na nga eh. Bigla kasi akong nakakaramdam ng galit sa kalooban ko sa isiping may nagpapakyut kay Andrew. Ayaw kong may ibang babae na nagpapapansin kay Andrew. Ayaw kong may ibang babae na aali-aligid sa kanya. Ako lang ang may karapatan na magpa-cute sa asawa ko. Hindi. Uwi na tayo, nakasimangot kong sagot kay Andrew. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyakap niya mula sa likuran ko. Hindi naman ako nakakilos. Uy, nagsiselos ang mahal ko. Huwag kang ganyan. Ikaw lang ang mahal ko at wala akong balak na tumingin sa ibang babae. Narinig kong banggit niya kasabay ng paghalik niya sa may punong tainga ko. Hindi ko naman mapigilan ang biglang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Ano ba? Para namang ang rupok ko na yata. Kaunting haplos lang napapawi na kaagad ang inis na nararamdaman ko kanina lang. Heast, ganito talaga siguro kapag umiibig ang isang tao. Hahamakin ang lahat makuha lamang ang gusto. Hihi. Totoo iyan ha? Seryoso iyan, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad ko namang nararamdaman ang pagtango niya. Yes, promise, ikaw lang at wala nang ibad. Narinig kong bigkas niya. Lalo naman akong nakaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya.
Naging maayos ang pagsasama naming dalawa ni Andrew sa nakalipas na araw. Siguro nga wala na akong mahihiling pa. Naging makulay para sa akin ang mga araw na nagdaan. Walang araw na lumipas na hindi niya ipinaramdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Talagang tinutuhanan na namin ang pagiging mag-asawa namin. Masaya ako syempre. Parang gusto ko nang yakapin ang kung anumang buhay namin dito sa hasyenda eh. Dahil sa wakas umayos na din ang panahon na tuloy na din ang ilang beses na na-cancelled na bakasyon ng pinsan kong si Brianna, kasama na din ang asawa niyang si Jaylord dito sa hasyenda. Halata ang tuwa kina lolo at lola kaya naman nagpahanda sila ng iba't ibang klaseng pagkain. Masaya din ako dahil sa wakas, makakasama ko na ang pinsan ko dito sa hasyenda although ang alam ko, hindi naman sila magtatagal dahil nga buntis si Brianna at mas preferred pa rin nila na sa Manila siya manganak. Kasalukuyan akong nakatayo dito sa garden nang mapansin ko ang sunod na pagpasok ng tatlong sasakyan dito sa vicinity ng mansion. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapatanto ko na sa wakas dumating na din sila Brianna. Dali-dali akong tumayo at lalong nagbuni ang kalooban ko nang mapansin ko ang pagbaba ni Andrew galing sa loob ng kotse. Yes, sinundo niya sila Brianna at Jaylord sa bahagi ng hasyenda kung saan pwede maglanding ang chopper na sinakyan nila. Hindi na ako nakasama dahil tamad na tamad akong bumangon ng higaan kanina. Nandyan na sila, nakangiting tanong ko kay Andrew pagkalapit niya sa akin. Nakangiti naman siyang tumango hanggang sa naramdaman ko ang pag-akbay niya sa akin. Naramdaman ko din ang pagdampi ng labi niya sa noo ko kaya hindi ko mapigilan ang mapapikit. Buong pagmamahal akong napayakap sa kanya. Lalong lumuwang ang pagkakangiti sa labi ko nang mapansin ko na ang pagbaba ng pinsan kong si Brianna sa loob ng kotse. Grabe, ang laki na pala talaga ng tiyan niya. Feeling ko tuloy kambal ang magiging panganay nilang dalawa ni Jaylord. Butter, narinig kong sigaw niya nang mapansin niya na nakatanaw ako sa kanila. Wala sa sariling kumalas ako sa pagkakayapos ko kay Andrew at nagmamadaling naglakad palapit sa kanila. Brianna, kaos, nakangiting bigkas ko. Nang makalapit kami sa isa't isa, ay kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at nakipagbeso sa kanya. Kumusta ka dito sa hasyenda? Abat mukhang blooming ka ah. Nakangiti niyang tanong sa akin, habang pinagmamasdan niya ako. Akmang sasagot pa sana ako nang uli kong maramdaman ang braso ni Andrew na pumulupot sa baiwang ko. Ano ba itong asawa ko? Alam niyang nag-uusap pa kami ng pinsan ko eh. Dapat ay, welcome niya din ang kapatid niyang si Jaylord at huwag ako itong inaatupag niya. Wow! Tama ba itong nakikita ko? I am so happy for both of you guys. Sabi ko na nga babagay kayo eh, nakangiting bigkas ni Brianna sa akin. Hindi ko tuloy mapigilanan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Siyempre naman. Alam kong bagay kaming dalawa ni Andrew no at sigurado ako na si Andrew lang ang gusto kong makasama habang buhay. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang dumating sila lolo at lola. Masaya nilang sinalubong sila Brianna at Jaylord kaya ilang saglit lang magkaagapay nang kaming naglakad papasok ng mansion. Diretso kami sa kusina kung saan naghihintay sa amin ang iba't ibang putahe ng pagkain na ipinahanda nila lola at lola para kina Jaylord. Habang kumakain, puro masasayang topic lang ang napag-uusapan namin. Since dito sa probensyang ito halos lumaki ang pinsan kong si Brianna, may mga pinag-uusapan silang hindi ko halos magets. May nababangit siyang nalalapit na fiesta at excited na daw itong pinsan ko na dumalo dahil namimiss niya na daw ang mga kakilala niya at ilang mga kaibigan. Nabangit niya pa nga ang best friend niyang si Nicole eh. Iyong fiesta ba na tinutukoy mo cause parang reunion, hindi ko na napigilang pangsabat. Alanganin namang umiling ang masayahin kong pinsan na si Brianna. Halata talaga sa hitsura niya ang pagiging kontento sa buhay. Nope. Basta saksihan mo na lang. Tiyak na mag-enjoy ka, nakangiting sagot niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Pagkatapos ng masayang tanghalian ay hinayaan na muna naming magpahinga ang mga bagong dating. Samantalang si Andrew naman ay niyaya ako sa kwarto dahil parang gusto niya pa raw matulog. Maaga kasi siya nagising kanina kaya pinagbigyan ko na lang. Iyon nga lang pagkapasok pa lang namin sa loob ng kwarto, isang mapusok na halik na kaagad ang ibinigay niya sa akin. Gets ko na kapag mga ganitong galawan ang ipinapakita niya sa akin. Love kaya sige na nga. Ano nga ba ang pwedeng gawin namin dito sa kwarto namin,
alangan naman na magtitigan lang kami kailangan din naming makabuo kaagad. Hihi! Pagkatapos naming marating ang rurok ng kaligayahan pareho kaming nakatulog. Nagising kaming gabi na at tapos ng kumain ng dinner ang lahat kaya ang ending nag-akyat na naman si Andrew ng mga pwedeng makain dito sa kwarto namin. Siguro nga nasa stage pa kami ng honeymoon namin, pero isa lang ang sigurado ako, hindi ako magsasawa na iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Maganda lang dahil maputi pero sobrang pangit ng ugali. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan iyan ni Senyorito Andrew, kakababa ko lang para hintayin sana ang pagdating ni Andrew galing sa bukid ng ito kaagad ang naulinigan ko. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid ko at ganoon na lang ang pagtikwas ng kilay ko nang mapansin ko ang presensya ni Lena na kausap ang isa sa mga kasambahay na nakalimutan ko ang pangalan. Yes, si Lena. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito sa mansion? Don't tell me na dinadalaw niya si Andrew para akitin. Ang alam ko, hindi na sila connected dito sa mansion pero libre silang tumira dito sa lupain ng mga Montenegro dahil sa serbisyo na ibinigay ng lola nito na dating yaya ni Andrew. Tapos libre din ang pag-aaral nitong si Lena, kaya wala talagang dahilan para umapak siya dito sa mansion. Maganda naman si Senyorita Butter. Mabait din at hindi pala utos. Never din namin siya nakitang nagalit. Sa kabihira lang iyon lumabas ng kwarto nila. Kung lalabas man kasama niya si Senyorito Andrew, sagot naman ng kausap niyang kasambahay. Kahit papano, natuwa naman ako sa sinabi niya. Anong mabait? Nako, feeling ko talaga, inakit niya lang si Senyorito Andrew, kaya bigla-bigla ang pagpapakasal Sabi ni Lola Lourdes, wala naman daw jowa iyang si Senyorito, kaya paanong bigla na lang may inuwing asawa? Pumunta lang ng Manila para sa kasal ni Senyorito Jailord tapos pag-uwi may asawa kaagad. Ano iyon magic, mahabang bigkas ng babaeng baduy na saksakan ng tsismosa. Ikaw naman Lena. Malay mo naman kung matagal na silang magkakilala. Saka, galing din sa mayamang angkan iyang si Senyorita Butter. Gustong-gusto nga namin even siya, kasi mabait at bagay sila ni Senyorito Andrew, kinikilig namang sagot ng kausap niya. Napansin ko pa na kaagad na nagsalubong ang kilay ni Lena dahil sa narinig. Ano ka ba Gina? Sino ang nagsabi sa iyo na maganda ang babaeng iyon? Maputi lang siya pero hindi siya maganda no, nakalabing sagot naman ni Lena. Tingnan mo nga ang babaeng ito, feeling ko pumunta lang siya dito sa mansion para ibahagi ang himutok sa buhay. Siguro pumunta lang siya dito sa mansion para maghatid ng bad vibes. Malapitan nga. Total, wala pa naman si Andrew at medyo matagal na din akong walang nasupalpal na epal. At ang kapal ng mukha niya para sabihin na hindi kami bagay ni Andrew. Bakit? Sinong babae ang bagay kay Andrew siya ba na parang alambre ang buhok? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at kaagad na akong naglakad palapit sa kanila. Kita ko ang takot na rumihistro sa mga mata ni Gina nang mapansin niya ang presensya ko. Well, ligtas naman siya sa akin dahil puro positive ang sinasabi niya tungkol sa akin. Hindi katulad nitong si Lena na ipinaglihi yata sa ampalaya dahil napaka-bitter ng mga sinasabi. Anong sabi mo babaeng mukhang ingrown? Anong hatid na balita? Reporter ka ba at tanghaling tapat naghahatid at sumasagap ka na ng balita? Kaagad kong bigkas habang naglakad palapit sa kanila. Napansin ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Lena habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Ano ka ngayon, huling-huli ka sa akto kang manyak ka? Si Senyorita, papasensya na po. Pautal-utal na sagot ni Gina sa akin. Nalunok yata ni Lena ang dila niya dahil hindi na nakapagsalita. Pwede mo nang ituoy kung ano man ang trabaho mo. Iwasan mong makipag-usap sa mga taong maluwang ang tornilyo sa utak dahil baka mahawa ka, seryosong bigkas ko kay Gina. Ewan ko kung naintindihan niya ba ang sinasabi ko dahil tumango lang siya at mabilis nang umalis. Naiwan naman kaming dalawa ni Lena na halatang guilty sa mga lumabas sa bibig niya kani-kanina lang. Ikaw babae ka akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa asawa ko? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na bawal pumasok ng mga outsider? Nandidilat ang mga matang tanong ko kay Lena. Napansin kong natigilan ito kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Nanakuha wala po senyorita. Nandito lang ako dahil ano po, pipinapasabi ni Lola na salamat daw po sa pagdaan nyo kahapon doon sa bahay namin. Bigkas niya na halata sa hitsura nito na nagsisinungaling.
Ninisihan ko naman siya, kasabay ng paghagod ko ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Gusto mo ba akong subukan? Gusto mo bang makita kung paano ako magalit? Lena, alam kong may gusto ka sa asawa ko, pero ngayon pa lang, tigilan mo na iyan ha? Sa lahat ng ayaw ko ay nakikitang may umaali-aligid sa asawa ko. Alam mo bang masama akong magalit? Kung ayaw niyong mapalayas kayo sa lupain na ito, dumistansya ka sa asawa ko at ayusin mo iyang pag-ugali mo, seryoso kong bigkas sa kanya. Papasensya ka na senyorita, hay hindi na po maulit. Papromise po, mangyak, iyak na bigkas niya sa akin. Biglang nawala ang tapang ng babaeng ito. Kulang lang pala sa sita para magising sa katotohanan eh. Okay, sabi mo iyan ha? Alis na, naiinis kong bigkas sa kanya. Ayaw ko na din siyang patulan. Taranta naman itong naglakad paalis habang hindi ko napigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Basic naman pala. Akala ko talaga may sabunutan pang magaganap eh. Ano iyon? Ang galing cause ah. Astig iyong ginawa mo ah. Magaya nga kapag may aali-aligid din na babae kay Jaylord. Mabilis akong napalingon nang marinig ko ang tuwang-tuwa na boses ng pinsan kong si Brianna. May kasama pang palakpak kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Ni hindi ko man lang namalayan na nasa paligid lang pala siya at mukhang narinig niya ang kumprontasyon na ginawa ko kay Lena kanina. Abat natural. Hindi tayo padadaig sa mga iyan kaos. Ang gagwapo ng asawa natin at may tendency talaga na ang mga babae na mismo ang lalapit sa kanila, kaya dapat tayong maging palaban no, nakangiti kong sagot sa pinsan kong si Brianna. Sa bagay, yan din ang panakot ko kay Jaylord. Ilang beses ko din sinasabi sa kanya na kapag tumingin pa siya sa ibang babae, yari talaga siya sa akin. Puputulan ko siya at kakalbuhin ko naman ang babae. Ayun, awa ng Diyos, wala pa naman akong nababalitaan na aali-aligid sa kanya, masayang sagot niya sa akin. Hindi ko mapigilan na hagurin ang tingin ang pinsan ko. Parang lalo yata siyang gumanda ngayong buntis siya. Heist, sana kapag mabuntis din ako kagaya niya. Din ako na blooming pa rin. Ano nga pala ang ginagawa mo dito sa labas? Nasaan si Jaylord? Nagtataka kong tanong kay Brianna. Hindi mo ba alam? Sumama siya kay Andrew kanina. Pupunta daw sila sa palayan. Gusto ko nga sanang sumama kaya lang bawal na akong sumakay ng kabayo eh. Kanina pa sana kita kakatukin sa room nyo, kaya lang nakatulog naman ako, nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman akong napatango. Hindi ko alam na sumama pala si Jaylord dahil hindi na ako lumabas ng kwarto kanina noong umalis si Andrew. Natatamad kasi talaga ako. Ewan ko ba, kakaiba ang nararamdaman ko sa sarili ko nitong mga nakaraang araw na hindi ko maintindihan. Siya nga pala kaos plano kong maglibot tomorrow morning doon sa lugar kung saan ako lumaki. Gusto mo bang sumama? Nakangiting pag-iaya sa akin ni Brina. Kaagad naman akong napatango. Talaga? Wow, mukhang exciting iyan ah. Ayos iyan para naman makita ko ang lugar kung saan ka dinala noong babaeng nag-aruga sa iyo kaos, kaagad ko naman sang-ayon. Sure, teka, balita ko nagkakilala na kayo ni Nicole ah. Best friend ko iyon. Ano ang masasabi mo sa kanya? Hindi ba't mabait siya? Nakangiting sagot sa akin. Kaagad namang naglaho ang ngiti sa labi ko nang sambitin niya ang pangalan ng best friend niyang si Nicole. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang tangapin ng kalooban ko na isiping may crush sa akin ang lesbian na iyon. Mukhang walang kamalay-malay itong pinsan ko sa tunay na katauhan ng best friend niya. Ah, na-meet ko na siya. Actually, 2 beses na pala kaming nagkita, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. At talaga? So, ano ang masasabi mo sa kanya? Hindi ba't ang bait niya? Alam mo bang palagi akong nililibre ng babaeng iyon? Saka, pinapahiram niya din palagi sa akin ang cellphone niya noon. Hindi kasi afford ni nanay na bilhan ako ng cellphone eh, nakangiting kwento sa akin ni Brianna. Mukhang proud talaga siya sa kaibigan niya, kaya hindi ko tuloy malaman kung paano isisingit ang pagiging tibo ng kaibigan niyang iyon. Na hindi naman talaga lalaki ang hanap ni Nicole, kundi babae din at ang kamalas, malasan pa mukhang ako pa nga yata ang natipuhan. Lipin ko pa lang na baka magkita na naman kami ni Nicole, parang ayaw ko na lang tuloy sumama. Biglang naglaho ang excitement na nararamdaman ko kanina lang. Hindi din ako sure kung papayag si Andrew. Nasa masayang pag-uusap kaming dalawa ni Brianna nang biglang dumating si Andrew kasama si Jaylord.
Kanyang salubong kami ni Brianna sa mga asa-asawa namin. Bakit nandito ka sa labas? Mainit, sweetheart, kaagad na bigkas ni Andrew sa akin pakatapos niya akong halikan sa aking labi. Parang gusto ko tuloy magsumbong sa kanya na nandito si Lena at kung ano-ano ang mga salitang binitiwan patungkol sa akin, pero mamaya na lang siguro. Kapag nasa kwarto na kami para makapagkwento ako ng maayos. Hinihintay kasi kita eh. Bakit ang tagal mo? Nakalabi kong tanong kay Andrew. Napansin kong naglakad na papasok sa loob ng mansion sila Brianna at Jaylord, kaya kaming dalawa na lang ni Andrew ang nandito sa labas. Pagkakataon ko na para makapaglambing ng sobra sa asawa ko. Maraming trabaho. Buti na lang tinulungan ako ni Kuya. Teka lang, kumain ka na ba ng lunch? Nakangiti nitong sagot sa akin. Kaagad naman akong umiling sa tanong niya tungkol sa pagkain ng lunch. Hindi pa talaga dahil wala din naman akong planong kumain ng lunch na hindi ko siya kasabay. Alam ko kasing umuuwi siya tuwing tanghali para kumain kaya nga nandito ako sa labas para abangan siya. Hindi pa eh. Kain na tayo, malambing kong sagot kay Andrew. Napansin kong kaagad na nalukot ang mukha nito at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Bakit hindi ka pa kumain? Alauna na seryoso niyang tanong. Kasi nga hinihintay nga kita. Kung maaga kang umuwi, maaga din sana tayong nakakain, nakalabi kong sagot sa kanya. Hindi ko na pinansin ang pagiging seryoso niya. Sanay na ako at alam kong nag-aalala lang siya sa akin kaya siya ganito. Sorry, tinapos kasi naming dalawa ni Kuya ang mga paperworks para hindi na kami bumalik Manaya, nakangiti na nitong sagot sa akin. Tangal na ang biglang pagsiseryoso niya siguro dahil satisfied siya sa naging sagot ko. You mean hindi na muna kayo babalik sa bukid? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Yes, alam mo kung bakit. Dahil balak namin na ipasayal kayong dalawa ni Brianna mamaya sa bayan, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa tuwa. Talaga? Yes, thank you Andrew, bigkas ko at tumingkayad pa ako para bigyan siya ng malutong na halik sa pisngi. Malakas naman siyang natawa dahil sa ginawa kong iyon. So ano pa ang ginagawa natin dito sa labas? Pasok na tayo para makain na kita makakain na tayo bago tayo aalis para mamasyal. Nakangiti niyang sagot sabay kindat sa akin. Pabiro ko naman siyang kinurot sa kanyang tagiliran dahil sa pagiging pilyo niya. Pasimple pa ang asawa kong ito eh. Mga ganitong pahiwatig niya, alam na alam ko na eh. Kilalang kilala ko na talaga ang ugali ng asawa ko. Mga pasimple niyang pahaging, gets ko na kaagad. Si Andrew pabasaksakan ng hilig nitong asawa ko. Parang hindi nakakaramdam ng pagod makascore man lang. Iba daw kasi ang gabi at umaga at iba din sa tanghali. Eksakto 3:00 ng hapon na kami nakaalis. Iisang sasakyan lang din naman ang sinakyan namin pero may nakabuntot sa amin na mga tauhan ni Jaylord. Hindi talaga siguro umaalis ang asawa ng pinsan ko na walang kasamang mga bodyguards eh. Ang mall na tinutukoy nila ay halos mahigit 2 oras ang biyahe bago namin narating. Medyo malayo nga sa Hacienda Montenegro pero masasabi ko na medyo maunlad na ang nasabing lugar. Marami na akong nakikitang matatayog na building at nagkalat na din ang ilan sa mga sikat na mga food chain na akala ko sa Metro Manila ko lang makikita. May ilan din na mga sikat at mamahaling restaurant. Andrew, I think pwede akong pumunta dito palagi kapag maboard ako sa mansion. Marunong naman akong mag-drive nakangiti kong bigkas kay Andrew dahil sa sobrang tuwa ko. Akala ko talaga puro mga puno at mga palayan na lang ang makikita ko sa buong paligid. May mall naman pala kung saan pwede ako makapag-shopping. Tamang-tama. Feeling ko ang sisikip na ng mga damit ko makakapamili na ako ng lahat ng mga pangangailangan ko. As if naman papayagan kitang mag-drive, naring kong sagot naman ni Andrew sa akin. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at seryoso ko siyang tinitigan. Anong sabi mo? Nakanguso kong tanong sa kanya. Malakas itong natawa kaya naman kaagad kaming nakaagaw ng atensyon ng mga taong nasa paligid namin. Kita ko pa nga ang pagkamangha sa kanilang mga mukha at narinig ko pa ang malakas na pasambit ng isang babae sa pangalan ni Andrew. Yes, mukhang kilala niya si Andrew. Sa bagay, ilang oras lang ang layo ng lugar na ito sa Hacienda, kaya kilala talaga siguro ang mga Montenegro. Isa siguro sa dahilan kaya nagsama ng maraming bodyguard si Jaylord dahil dito. Sabi ko hindi kita papayagang mag-drive. Halika na nga. Alis na tayo.
Baka mapaaway pa ako dito eh. Bakit ba ganyan ang suot mo? Narinig kong sagot ni Andrew sa akin. Nagtaka pa nga ako nang punahin niya ang kasuotan ko. Naka-miniskirt ako at body fit na blouse. Pinarisan ko iyon ng puting sneakers at feeling ko nga simple lang ng ayos ko. Hindi na din ako masyadong naglagay ng bongang makeup kaya nga feeling ko ang pangit ko eh. Ano ang problema sa suot ko, Mr. Montenegro? Huwag mong sabihin baduy itong attire ko, kung hindi mamimili talaga ako ng bongga mamaya, kunwari naiinis kong sagot sa kanya. Akmang magpapatsiuna na sana ako sa paglalakad para sundan sila Brianna at Jaylord pero mabilis niya akong nahawakan sa kamay. Pinagsalikop niya ang aming mga palad bago kami parehong humakbang paalis. Heist, mali yata ang pagpayag ko kay kuya na sumama tayo sa kanila eh. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat, ang may mga lalaking tumititig sa iyo. Narinig kong bigkas niya. Sa narinig kong iyon kay Andrew, wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid at tama nga siya. Sa amin nakatutok ang tingin ng halos lahat. Mapababae man or lalaki. Baka nagagandahan lang sila sa akin. Normal lang iyan sa school nga maraming nagkaka-crush sa akin eh. Iyon nga lang hanggang tingin lang sila dahil ang alam nila masungit at snob daw ako. Nagmamalaking sagot ko naman kay Andrew. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit ng pagkakahawak niya sa akin, kaya wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at tumitig sa kanya. Ano ba ang problema mo? Bakit mainit ang ulo mo? Hoy Mr. Montenegro, para sabihin ko sa iyo, may sarili akong budget para sa shopping natin no? Don't get me wrong. Kayang-kaya kong bilihin lahat ng gusto ko. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay iyong may nakikita akong kung makatitig sa iyo akala mo kakainin ka ng buo. Naiinis ako. Ang sarap sugurin at pagtatadyakan, gigil niyang sambit sa akin. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at pasimpleng muling inilibot ang tingin sa paligid. Lesiw. Possessive lang ang peg. Ayaw niyang may tumitingin sa akin na ibang lalaki. E tingin lang naman. Kakaiba din itong si Andrew lahat binibigyang kahulugan. Hindi ko na lang inintindi pa ang kung ano ang mga humutok niya dahil ayaw kong masira ang araw na ito. Hapon na at kaunting oras na lang ang gugugulin ko sa pagsa-shopping. Hindi ko na alam kung nasaan na sila Brianna at baka nakarami na ang pinsan ko samantalang heto ako. Nakikinig sa mga himutok ni Andrew sa buhay niya. Ano nga pala ang gusto mong bilihin, sweetheart? Mahinahong tanong sa akin ni Andrew. Himala, mukhang mahinahon na siya ngayon. Siguro dahil medyo nakalayo na kami sa mga taong nakasunod ang tingin sa amin. Saglit akong nag-isip bago ko nakita ang isang kilalang boutique. Kaagad kong itinuro iyon kay Andrew at sabay na kaming naglakad papasok doon. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Matyagang nakabantay sa akin si Andrew habang abala ako sa pamimili ng mga gusto kong bilihin. Lahat gusto ko basta mag-fit lang sa akin, add to cart na iyan. Isa pa hindi ko din kasi alam kung kailan ito masusundan kaya susulitin ko ang pagkakataon na nandito ako sa mall. Sweetheart, matagal pa ba iyan? Bilisan mo na para makaikot pa tayo, narinig kong sambit ni Andrew sa akin habang pinagmamasdan ko ang isang bag. Medyo pricey kasi talaga at kanina pa nagtatalo ang isipan ko kung bibilhin ko ba gayong alam ko naman sa sarili ko na hindi ko ito magagamit. Nasa hasyenda kami at feeling ko talaga, useless ang mga damit na pinili ko. Puro kasi dress iyon eh. Feeling ko hindi ko magagamit lahat iyon. Sa isang iglap biglang nagbago ang takbo ng isip ko. Napatingin ako sa mga damit na gusto ko na sanang bilihin kasabay ng aking pag-iling. Andrew, wag na lang kaya. Hindi ko na lang bibilihin ang mga iyan, bigkas ko kay Andrew sabay iling. Binitiwan ko na din ang bag na kanina ko pahawak at akmang maglalakad na ako paalis nang mabilis akong hawakan ni Andrew sa aking kamay. Hey, what happened, sweetheart? Ayaw mo na. Ganoon-ganoon na lang. Bakit nagtataka niyang tanong sa akin? Buong paghihinayang akong napatingin muli sa mga damit na napili ko na. Feeling ko kasi hindi ko din magagamit eh. Sayang lang, malungkot kong bigkas. Napansin kong napailing si Andrew kasabay ng pagdampot niya sa bag na hawak ko kanina at iniabot iyon sa isang staff na kanina pa nagtatyagang i-assist ako. Pakitotal na lang, bigkas ni Andrew. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ha? Naku, wag na Andrew. Aayaw ko na talaga. Hindi ko na kailangan ang mga iyan, bigkas ko kasabay ng pag-iling.
Baka kasi isipin niya na wala akong pera eh. May pera ako no. Regular na may pumapasok na pera sa bank account ko at kahit panay-panay ang gastos ko noon hindi ako naubusan. Ako na ang bahala, sweetheart. Kung hindi lang kita kilala iisipin ko talaga na naglilihi ka eh. Ang bilis magbago ng isip mo, nakangisi niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nitong asawa ko eh. Bahala na nga siya. Pero syempre, hindi pwedeng siya ang magbabayad kaya kaagad kong inilabas ang debit card ko sa loob ng aking dalang sling bag iniabot ko iyon kay Andrew pero seryoso niya lang akong tinitigan. I'm your husband at kaya kong i-provide sa iyo lahat ng gusto mo. Seryoso niyang bigkas sa akin habang salubong ang kanyang kilay. Kaagad ko din naman siyang pinagtaasan ng kilay bago ako nagsalita. Alam ko naman iyon eh. Kaya nakakahiya pa rin bigkas ko. At bakit ka mahihiya? Pera ko ay pera mo na, sweetheart. Sige na upo ka muna dyan, hintayin lang natin na mabilang nila ang total ng lahat ng pinamili natin tapos pupuntahan na natin sila kuya sa isang restaurant. Kanina pa nila tayo hinihintay dahil may surprise daw sila sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Anong surprise naman kaya iyon? Hindi ko naman birthday at lalong wala namang importanteng ganap sa buhay ko. Ano kaya ang ibig sabihin nitong si Andrew? Gayunpaman, hindi na ako naghahalata pa. Ayaw ko din naman na isipin niya na atat ako sa pa-surprise na iyan eh. Pagkatapos mabayaran ni Andrew lahat ng mga naisukat ko kanina, kaagad na din naming hinanap ang restaurant na tinutukoy ni Jaylord kung saan sila naghihintay sa amin. Dahil mukhang kabisado naman ni Andrew ang mall na ito, wala pang 5 minuto narating na namin ang nasabing restaurant. Nasa loob na sila Brianna at halatang kaming dalawa na lang ni Andrew ang hinihintay. Wala sa sariling napatingin ako sa kasama nila sa table. Hindi ko pa maiwasang magulat nang mamukhaan ko ang kasama nila. Ni sa hinagap hindi ko akalain na makikita ko dito si Kobe. Yes, si Kobe. Ang aking kakambal na si Kobe. Ano kaya ang ginagawa ng taong ito dito sa probensya? Butter. Wow, si Butter ba talaga siya? Ang kakambal kong si Butter, nang aasar na bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Kahit kailan talaga mapang-asar talaga ang kakambal kong ito. Imbes na panghumusta ang una niyang gawin, pang-iinis ang unang inaatupag. Parang hindi nga talaga siguro nila ako na-miss. Kumusta bro? Welcome to our humble province. Buti na padaan ka. Si Andrew na ang sumagot. Ipinaghila niya na din ako ng upuan kaya kaagad na din akong naupol pasimple akong napasulyap sa babaeng kasama ni Kobe at mukhang bago na naman ito. Ang kapatid ko talaga. Walang kasawa-sawa. Kung sino-sinong babae na lang ang karay-karay. Noong kasal ni Brianna ibang babae ang kasama niya. Tapos iba na naman ngayon? Pambihira talaga itong kakambal kong ito. Kailan kaya ito magtitino? Kumusta? Hindi ka ba pinapahirapan ng kakambal ko bro? Actually, ilang araw na kaming naghihintay dahil alam naming isasauli mo din sa amin ang babaeng iyan eh, nakangiting bigkas ni Kobe kay Andrew. Kaagad ko siyang pinanlakihan ng mga mata kasabay ng pagdampot ko ng tissue holder at ibinato sa mapang-asar kong kakambal. Kung pumunta siya dito sa probensya para asarin ako mabuti pa sigurong umalis na siya. Wala ako sa mood para patulan ang pang-aasar niya, lalo na at kaharap namin si Andrew. Nope. Malabong mangyari iyan. Walang soul yan bro. Asawa ko na ang maganda at mabait mong kakambal at wala akong balak na ihiwalay iyan sa tabi ko, nakangiting sagot ni Andrew kay Kobe at naupo na siya sa tabi ko. Kaagad ko namang inirapan ang kakambal ko na noon ay tatawa-tawa lang. Ano ba ang ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Alam ba ito nila mommy at daddy? Tanong ko din kay Andrew. Imagine, ang layo ng lugar na ito pero nakarating siya dito. Ano kaya ang ipinunta niya? Business or pleasure? Si Marga nga pala. Secretary ko. May binili akong commercial lot malapit sa lugar na ito na balak kong pagtayuan ng gasoline station. Nagmamalaking sagot naman ni Kobe. So business ang pakay nitong kapatid ko. Ska ano daw sekretary niya ang kasama niya? Sekretary lang ba talaga? Nasaan ang dati niyang sekretary? Kung makapagpalit ng sekretary parang nagpapalit lang ng damit ah. Wala sa sariling napatitig ako kay Marga.
Mga ganitong babae ang type ni Kobe eh. Iyong mukhang inosente. Maputi din at matangkad. Mukhang pinagpala din sa hinaharap. Heast, napaka-playboy talaga nitong kapatid ko. Kailan kaya siya makakahanap ng katapat niya? So, paano ba iyan sama ka na lang sa mission? Para naman makita mo din ang bagong place na tinitirhan ni Butter. Nakangiting pagyaya ni Brianna kay Kobe. Tututol sana ako dahil ayaw ko talagang makasama itong si Kobe dahil puro pang-inis lang ang mapapala ko sa kanya pero mabilis na itong tumango. Sure, kaya nga nakipagkita ako sa inyo dahil iyan talaga ang balak ko. Tipid na, may tsansa pa akong makapag-unwind sa Hacienda Montenegro, nakangiting sagot ni Kobe. Katulad ng napag-usapan kanina, convoy ang sasakyan ng magaling kong kapatid sa amin patungo sa Hacienda Montenegro. Hindi ko talaga maintindihan ang kakambal ko, napakabisi niyang tao, pero nagawa niyang makarating sa lugar na ito. Tapos kasama niya pa ang sekretary niya. Kilala ko ang kapatid kong ito eh. Tamad ito sa mga long drive. Gayunpaman pilit kong iwinawaglit sa isipan ko ang lahat. Bahala na nga iyang kakambal kong iyan. Malaki na siya para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Matiwasay naman kaming nakauwi ng Hacienda Montenegro, kaya lang pagdating namin isang hindi magandang balita ang bumungad sa amin. Patay na daw ang dating yaya ni Andrew na si Yaya Lourdes. Inatake daw sa puso kaya imbes na maging masaya ang aming gabi, napalitan iyon ng lungkot. Paanong wala na siya? Hindi ba't ayos naman siya noong huli namin siyang nakita? Seryosong tanong ni Andrew kay Elena. Halatang hinintay niya talaga ang pagdating namin para personal na sabihin kay Andrew ang kung ano ang nangyari sa kanyang tiyahin. Biglaan, senyorito. Nadatnan ko na lang si Tia sa kubo na nakahandusay na sa lupa at wala ng pulso, umiiyak na bigkas ni Lena. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa matanda. Wala akong masabi sa ugali ni Yaya Lourdes, kahit na saglit ko lang siyang nakaharap. Nasaan siya? Bakit nandito ka? Bakit mo siya iniwan? Seryosong tanong ni Andrew kay Elena. Na nasa bahay. May mga kapitbahay naman po na nakikipaglamay sa amin eh. Pasensya na po kayo senyorito, sa kagustuhan ko po na personal na ipaalam sa inyo ang nangyari kay Tia Lourdes, hindi ko na namalayan na gabi na pala, umiiyak na sagot ni Lena. Narinig ko na ang malakas na pagbuntong hininga ni Andrew sa katumango. Bueno, gabi na. Ang mabuti pa umuwi ka na. Bukas na lang kami pupunta sa inyo dahil gabi na. Ipapahatid na lang kita kay Mang Rudy para hindi ka mahirapan, sagot ni Andrew kay Elena. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagkadimasya na kaagad na gumuhit sa mukha ni Lena dahil sa sinabi ni Andrew. Pigil ko naman ang sarili ko na pagtaasan ng kilay dahil feeling ko talaga, liban sa balitang dala niya, may iba pa siyang pakay kay Andrew eh. Si Sage po senyorito. Aantabayanan ko na lang po kayo bukas. Pasensya na po sa abala, malungkot na sagot ni Lena. Kaagad na din namang inutusan ni Andrew si May Rudy na ihatid si Lena sa kubo nila. Kinabahan din ako, akala ko talaga, pupunta din kaagad si Andrew doon sa kubo para makipaglamay eh. Mabuti na lang at hindi nangyari iyon. Pagkatapos makausap ni Andrew si Lena, kaagad na din siyang nagpaalam na mauuna na siya sa kwarto namin. Naiintindihan ko naman siya dahil alam kong nalulungkot siya sa nangyari sa kanyang yaya, kaya hinayaan ko na lang. Alam kong napamahal na din sa kanya si Yaya Lourdes dahil iyon ang nag-alaga sa kanya simula bata pa. Sino ang babaeng iyon? In fairness ang ganda ha? Probensyana ang dating narinig kong tanong sa akin ng kakambal kong si Kobe pagkaalis ni Andrew. Naiwan kami dito sa may garden dahil saglit na nagpaalam sila Brianna at Jaylord na magpapalit muna ng damit. Tama na nga iyan Kobe. Kung sino-sino na lang ang nakikita mo eh, yamot kong sagot sa kakambal ko. Natawa naman ito. Joke lang. Pero alam mo ba na ikaw talaga ang sadya ko kaya nandito ako ngayon sa probensyang ito. Pinapacheck nila mommy ang kalagayan mo dahil hindi ka daw tumatawag sa kanila. Galit ka ba kila mommy dahil sa nangyari? Mukhang masaya ka naman sa piling ni Andrew pang-iiba sa paksa na muling bigkas ni Kobe. Wala sa sariling napakagat ako sa aking labi nang maalala ko na hindi nga pa pala ako nakatawag sa amin simula noong dumating ako dito sa probensya. Nawala sa isip ko. Busy kasi Kobe. Hayaan mo tatawag ako kina mommy bukas, kaagad kong sagot sa kanya.
Napansin kong napapailing na lang ito habang nakatitig sa akin. Masaya ka ba sa kanya? Hindi ka ba niya sinasaktan? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Actually, akala ko talaga hindi mag-workout ang marriage na ito pero nagkamali ako. Masaya ako, Cobb, and sa wakas natagpuan ko na ang soulmate ko at napakaswerte ko sa kanya dahil napakamaalaga niya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napatango kasabay ng paghawak sa aking kamay. Kahit na palagi kitang inaasar, palagi mong tandaan na mahal kita dahil halos sabay tayong lumabas dito sa mundo. Kung sakaling may problema man na darating sa buhay mo, nandito lang ako, handang makinig sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatitig sa kapatid ko. Si Kobe ba talaga ang kausap ko? Para kasing bigla siyang naging seryoso eh. Parang bigla siyang naging concern sa akin. Siyempre naman. Ikaw talaga ang una kong lalapitan dahil alam kong sa kabila ng pagiging mapang-asar mo, malambot pa rin ang puso mo sa akin. Katunayan na dyan ang palagi mong pagdedeposit sa bank account ko ng allowance ko. Nakangiti kong sagot sa kakambal ko. Malakas naman siyang natawa. Iyan tayo eh. Pera-pera lang talaga. Hindi bigay iyon, utang iyon at ngayong nakapag-asawa ka ng mayaman pwede mo na akong bayaran, pabirong bigkas niya. Ako naman tuloy ang natawa. Anong utang? Hindi utang iyon, Kobe, dahil kusa mo nang ibinigay sa akin iyon, sagot ko naman. Napapailing na din ito habang nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan, maganda pala talaga na minsan lang kami magkita nitong kakambal ko. Nagiging mabait siya sa akin eh. Nagiging sweet din siya. Well, alam ko naman na mabait itong kakambal ko. Katunayan nga pinagtatakpan niya ako minsan kina mommy at daddy kapag may nagawa akong kalokohan eh. Kaya kahit na palagi niya akong inaasar, alam ko deep inside mahal na mahal niya ako. Dahil sa pagkamatay ni Yaya Lourdes, naging tahimik buong gabi si Andrew. Ni hindi na nga din siya sumabay sa amin sa pagkain ng dinner. Hinayaan ko na lang dahil ramdam ko din naman kasi ang lungkot sa mukha niya nang balikan ko siya sa aming kwarto. Ayos ka lang ba? Hindi ka kumain. Gusto mo ikuha kita ng makakain mo sa kusina? Malambing kong tanong kay Andrew. Hindi ko na kasi talaga kaya pang tagalan ang katahimikan sa paligid. First time itong nangyari sa aming dalawa kaya naman hindi ako sanay. Nasanay akong kapag ganitong oras, wala kaming ibang ginawa kundi ang magharutan at mag-usap ng mga bagay tungkol sa kanya-kanang buhay namin noon or kaya kinikwento niya ang mga kaganapan na nangyari sa buong maghapon niya sa bukid. Hindi ko nga alam kung bakit palagi na lang kinukuha ang mga taong mahalaga sa akin. Nauna si mommy, sumunod si daddy tapos heto na naman. Si Yaya Lourdes. Pakiramdam ko, napakamalas ko sa mga ganitong bagay. Naghihimutok na bigkas ni Andrew. Ramdam ko sa boses niya ang sobrang lungkot kaya mabilis akong naglakad palapit sa kanya at hinawakan siya sa dalawang kamay. Andrew, ano ba ang sinasabi mo? Baka naman oras na ni Yaya Lourdes. Alam kong masakit pero kailangan mong tanggapin ang lahat ng ito, sagot ko naman kay Andrew. Hindi ako eksperto sa pagpapayo pero gagawin ko ang lahat para kahit papaano, maibsan man ang lungkot na nararamdaman ni Andrew ngayon. Pero wala eh. Mukhang hindi umepekto lahat ng payo ko dahil hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malungkot pa rin at hindi na siya kumibo pa kaya ang ending pumasok nang lang ako ng banyo para maglinis ng katawan at maghandang matulog. Sa unang pagkakataon, natulog kaming dalawa ni Andrew na magkatalikod sa kama. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot pero kailangan ko siyang intindihin. Siguro nga masyadong masakti sa kanya ang mga nangyari kaya siya nagkakaganito. Siguro na pamahal na talaga sa kanya ang yaya niya kaya sobrang lungkot niya ngayong pumanaw na ang Yaya Lourdes niya. Dahil apektado din ako sa lungkot ni Andrew, hindi din kaagad ako nakatulog. Nagising na lang ako kinaumagahan na wala na siya sa tabi ko. Malungkot akong bumangon at nagmuni-muni. Gustuhin ko mang mainis pero hindi pwede. Naglulksa si Andrew at dapat kong intindihin iyon. Sa isiping iyon mabilis na akong bumaba ng kama para mag-ayos. Ginawa ko ang aking morning routine bago ako lumabas ng kwarto at diretso sa dining area kung saan naabutan ko sila lola at lolo, Kobe at ang sekretary niya pati na din ang pinsan kong si Brianna kasama ang asawa niyang si Jaylord. Masaya silang kumakain ng agahan at nang mapansin la ang pagdating ko, sabay-sabay silang napatingin sa akin.
Sorry po, I'm late. Nahihiya kong bigkas kay Lola. Bakit ba ang aga nila palaging kumakain ng breakfast? Lagi tuloy akong late. Nasanay kasi akong late din ang palaging gising namin ni Andrew. Kaya lang iba ngayon, walang Andrew akong nasilayan sa pagmulat ng aking mga mata. It's okay, iha. Halika ka na. Teka, nasaan si Andrew? Bakit mag-isa ka lang? Nagtatakang tanong ni Lola sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Anong oras ba umalis si Andrew? Bakit hindi alam nila Lola ang pag-alis niya? Sure ako na nasa maliit na community ng mga magsasaka si Andrew para puntahan ang labi ng kanyang yaya. Mukhang hindi iyon alam nila Lola, kaya naman malungkot akong naupo sa isang bakanting upuan. Umalis na pula. Pumunta siguro sa burol ni Yaya Lourdes, malungkot kong sagot. Napansin kong tumahimik ang lahat bago nagsalita ang kapatid kong si Kobe. Hayaan mo na muna ang asawa mo. Malungkot talaga kapag may mawalang tao na napamahal na sa iyo. You said the way, brother. Tawagan mo sila mommy at daddy mamaya ha. Babalik na din ako ng Manila pagkatapos kumain ng breakfast, sabat ni Kobe. Wala sa sariling napatitig ako dito. Bakit biglaan? Akala ko ba magtatagal ka dito, malungkot kong sagot sa kapatid ko. Ang totoo, para bang bigla kong na-miss silang lahat. Lalo na sila mommy at daddy. May importanteng bagay ang biglang dumating sa Manila eh. Don't worry kapag may time ako, dadalaw-dalawin na lang kita dito, nakangiting sagot ng kapatid ko. Tumango na lang ako bago ko itinuon ang aking atensyon sa aking pagkain. Narinig ko pa ang masayang pag-uusap ng mga kaharap ko, pero hindi ko na binigyang pansin pa. Inabala ko ang aking sarili sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, kaagad na ding nagpaalam ang kapatid ko. Takot na bilin pa ang iniwan nito sa akin. Kesyo alagaan ko daw ang sarili ko at iwasan ang pagmamaldita. Puro tango na lang din naman ang naging sagot ko. Buong maghapon akong nanatili dito sa mansion. Buong maghapon din na hindi umuwi si Andrew. Kung kaya ko lang sumakay ng kabayo, pinuntahan ko na sana siya sa burol ni Yaya Lourdes eh. Kaya lang hindi ko pa kaya at alangan naman na maglakad ako. Kung alam ko lang na hindi naman pala uwi si Andrew ng buong maghapon, sumama na lang sana ako kina Brianna na pumunta ng bayan. Pupunta daw sila sa isang warehouse para bumili ng mga groceries na ipapamigay sa mga residente sa lugar kung saan lumaki si Brianna. Sa kapistahan nila balak ibigay iyon kaya magiging abala din sila sa mga susunod na araw. Abala sila samantalang heto ako. Malungkot at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nitong mga nakaraang araw, kay Andrew lang umikot ang mundo ko at ngayong wala si Andrew para bang kulang ang araw ko. Nasa ganoon akong pag-iisip nang makarinig ako ng tunog ng isang sasakyan sa harap ng gate ng mansion. Wala sa sariling napatayo ako at kaagad kong napansin ang isang owner-type jeep kung saan kilala ko ang taong nagda-drive. Saan kayo pupunta? Magde-deliver kayo ng isda, kahit bored ako, hindi ko na napigilan panalapitan si Nicole. Yes, kahit ayaw ko sana siyang kausapin, wala akong choice kundi ang lapitan siya para tanungin. Ang hirap ng ganito, halos maghapon akong walang nakakausap at feeling ko na panis na yata ang laway ko. Naku, hindi po senyorita. Tuwing may order lang kami nagde-deliver ng isda. Dinaanan lang namin si Manang Laura dahil sasabay daw siya papuntang Lamay, nakangiting bigkas ni Nicole sa akin. Napansin kong titig na titig siya sa aking mukha habang nagsasalita, kaya pilit ko na lang na binabaliwala iyon. Iniisip kong ganito lang talaga siguro siya. Ang Manang Laura na tinutukoy niya ay ang mayordoma dito sa mansion. Mukhang mabait naman pero bihira ko lang din nakakausap dahil kapag wala si Andrew, nagkukulong lang naman ako. Palagi ng kwarto. Lamay. Pupunta kayo doon kina Lena, wala sa sariling bigkas ko. Nakangiting tumango naman si Nicole. Senyorita. Doon nga. Hindi mo kasi natanong, third kausin nila nanay si Manang Lourdes. Sasaglit lang kami tapos uwi din kaagad dahil maaga pa kami bukas sa palengke, sagot ni Nicole sa akin. Pwede ba akong sumama, kaagad kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagkagulat sa mga mata ni Nicole nang marinig niya ang sinabi kong iyon. Hindi niya marahil inaasahan ito. Ha? Sigurado po ba kayo, senyorita? Baka magalit si Andrew ha, nag-aalang ang sagot ni Nicole. Kaagad naman akong umiling. Don't worry, hindi magagalit si Andrew.
Katunayan nga, kaninang umaga pa siya nandoon eh. Halos maghapon akong naghintay sa kanya pero hindi siya umuwi. Kaya pumayag ka na Nicole, please pumayag ka nang sumama ako. Nakikiusap kong bigkas kay Nicole. Napatingin pa ako sa mga magulang niya na tahimik nang nakaupo sa loob ng owner-type jeep. Ganoon ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero ihanda mo ang sarili mo, senyorita. Malubak ang dadaanan natin at baka sumakit ang katawan mo, nakangiting sagot ni Nicole sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang ako, Nicole. Don't worry, sanay ako sa ganyan, nakangiting bigkas ko. Isang pagtango lang naman ang naging sagot niya at pinasakay niya na ako sa unahang bahagi ng owner-type jeep. Sa tabi niya dahil siya ang driver. Pagkasakay ni Manang Laura sa jeep, mabilis na kaming umarangkada. Napansin kong nagulat pa siya sa presensya ko dito sa harap ng owner-type jeep pero hindi na din nagsalita pa. Hindi kami magsyadong nag-uusap kaya nahihiya din sigurong magtanong. Napansin kong lubak-lubak nga ang daanan at masakit sa puwit. Mukhang sanay si Nicole na mag-drive kaya palagay naman ang loob ko na makakarating kami ng ligtas sa aming paroroonan. Akala ko din talaga kabayo lang ang pwedeng sakyan papunta doon kaya nagulat talaga ako na pwede pala ang owner-type jeep. Anong oras pa pumunta ng lamay si Andrew, senyorita? Basag ni Nicole sa aking katahimikan. Simula noong umalis kami ng mansion, hindi na din kasi ako nagsalita pa. Hindi ko na malayan. Nagising na lang ako kaninang umaga na wala na siya sa tabi ko, malungkot kong sagot kay Nicole. Hindi na ito umimik pabagkos muli niyang itinoon ang buo niyang atensyon sa pagmamaneho. Dahil sa lubak na daanan, inabot din kami ng halos 1 oras bago namin narating ang isang maliit na komunidad. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa paligid nang dumating kami kaya diretsyo na kami sa kubo ni Lena kung saan nakaburol ang kanyang tiyahin. Malandi talaga ang Lena na iyan. Tingnan mo naman, akala mo hindi namatayan. Posturang-postura ang gaga, narinig kong bigkas ni Nicole. Nakatingin ito sa isang bahagi kaya sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya. Kaagad na sumalubong sa paningin ko sina Lena at Andrew na seryosong nag-uusap. Nag-uusap lang naman sila pero bakit naramdaman kong parabang kinurot ang puso ko. Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanila para kunin ang atensyon ni Andrew at maisip niya na may asawang naghihintay sa kanya sa pag-uwi niya ng mansion. Andrew, tawag ko sa kanya. Napansin kong gulat siyang napaligon sa akin. Butter, ano ang ginagaw mo dito? Nagtatakang tanong niya sa akin. Napatitig ako sa kanya bago ako nagsalita. Sinusundo ka, seryoso kong bigkas. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay nito bago ako hinawakan sa aking braso at dinala sa medyo may kalayuan sa ibang tao. Please, not now. Kung may tantrums ka, not now. Lahat ng tao na nandito ay naghihinagpis sa pagkawala ni Yaya Lourdes, seryosong bigkas niya sa akin. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay dahil sa sinabi niya. Sino ba ang nagsabi sa iyo na pumunta ako dito para mangulo? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin, Andrew? Ganyan na ba talaga ako kaiskadalusa sa paningin mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Napansin kong natigilan siya at para bang napapaso siyang binitiwan ako. Sorry kung hindi ko na hinintay pang magising ka bago ako umalis. Pero sana hinayaan mo muna ako. Hindi ka na sana sumunod dito para hindi ka na mahirapan pa. Seryosong bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Feeling ko kasi may nagbago sa kanya na hindi ko maintindihan. Dahil ba malungkot siya kaya siya nagkakaganito? 0-0, naiintindihan ko na nagluluksa siya pero unfair naman yata na pati ako babaliwalain niya dahil lang malungkot siya sa pagkawala ng dati niyang yaya.